Teddy bear lang pala katapat mo, bulong niya. Kung makabulong, kala mo naman ang layo sa akin. Niyakap niya ako mula sa likod, nakayakap rin ako sa teddy bear. Nawalan kami ng inik pero magkayakap pa rin kami. Tahimik lang kami habang magkayakap nang biglang magpapansin si Tommy ko. Ow! Gutom na pala ako. I'm hungry, Raphael. I broke the silence. He chuckled, maybe he heard my guard and my tummy are fighting. Psst! Yan kasi, tinulugan mo ko. Yan tuloy, gutom ka. Maligo ka na muna bago ka kumain. Mag-ayos ka rin, aalis tayo. He said and he let me go. Maligo? Anong susuotin ko? Damit niya ulit. Teka, wala pa akong damit. Dumaan muna tayo sa bahay. I said. Wala pa akong damit, aalis na kaagad. Wala akong gamit dito. No need, he said. It made me look at him. He pointed the center table using his pointing finger. That's paper bag. Have your things inside. Wear it, my lady. It's yours. He added and he faced me. I wait for you downstairs. I prepared your food. Hurry up. At exact 2:40 p.m. you must be ready. Kapag natagalan ka, papasukin kita sa loob ng banyo. He said while grinning. Nananakot pa talaga. I said and rolled my eyes. Humarap siya sa akin at ngumiti. Nakakatakot ka naman? He questioned me back and kissed me on the cheek. Hurry up, he said before he left the room. Lumabas siya ng room at ako naman. Hinalikan ko ang teddy ko. Bago tumayo, nagtungo ako sa CR. Pagkalipas ng ilang sandali ng pagmumuni-muni sa loob ng banyo, lumabas na ako at magbibihis na lang ako. Kinuha ko na yung paper bag, undergarment, long sleeve and jeans. Siya ba bumili nito? Nakakahiya. Talagang alam pa niyang size ko, grabe. God, namumula na naman ako nito eh. Pumasok ako sa CR at nagbihis. Mahirap na. Baka pumasok pang lo kung yun naabutan pa ako. I brushed my hair and put lipstick para hindi ako magmukhang bangkay. Nilugoy kang buhok ko at basa pa kasi. Then bumaba na ako at nakita ko siya nakaupo sa couch at naglalaro. Yung phone niya pa horizontal tapos ang lakas ng sounds para nagbabarilan o nag-iespedahan. Tapos may babae nagsasabing, Savage! Yan yung narinig ko at may, The enemy has been slain. Ang ingay. Raphael, kuha ko sa atensyon niya. Oh, nagugutom na ako. Anong kakainin natin? Sabi ko sa kanya. Akala ko maghahanda siyang pagkain eh. Ba't naglalaro siya dyan? Eat well. Aniyan na nakatingin sa akin at kumunot ang noo ko. Eat well? Eh, anong kakainin ko? Naglakad ako papuntang dining, nakanda ng food. Jollibee! Lalo ko nagutom. Naupo ako at kumuha ng food. Bahala siya, ayaw niya ako sabayan. Basta ako, nagugutom na. Habang kalagitnaan ng pagkain, tumunog ang message alert tone. Kaya tinignan ko, ay, si baby pala. From baby. Baby, sana kayo? Naghihintay na kami sa lobby? Van, hurry up. They're waiting for us. He said coldly. Kita mo to, kanin lang sweet-sweet tapos ngayon ang cold-cold. Mauna ka na, aayusin ko lang tong pinagkainan ko. Sabi ko at niligpit yun natin ang pagkain at nilagay ko sa hugasan yung pinagkainan ko. Hayaan mo na yan. Pupunta dito yung tagalinis. Tara na. Nagmamadali siya sa akin. Excited much? Nakatayo siya sa may pinto and he looks so handsome in a simple suit. Long sleeve black and black jeans. Ba't ang hilig niya sa black? Kinuha ko sa table yung shoulder bag ko. Nang lumabas kami at sumakay ng elevator namin, wala kaming imikan. Tiningnan ko siya, seryoso siyang nakatingin sa pinto. Iniwan ko kung bakit ganito kami. Nasa lobby kami at tatanong ko na si baby na parang inip na inip. Katabi niya si Ren at may kausap na 4 na babae. Finally, bumaba na rin kayo. Baby, ang tagal nyo, nakangaling na ako dito oh. Sabi ni Alexa at kumapit sa braso ko. Ikaw lang ba? Tara na nga. Nagmamaktol si Red. Biglang nagiba ang mood ko na makilala ko yung 4 na babae. Si Patricia at 3 niyang kaibigan. Ayos ka lang, baby? She weirdly asked and I just smiled on her. Oo naman. I said and smiled for assurances. She hugged me and I hugged her back. Nag-uusap pa si Rafael kaya di pa kami sumasakay. Chinek pa yung mga gamit na dala. Ewan ko nga kung ano meron ako dito. Tara, ayos na? Dinig kong sabi ni Rex. Nakasakay siya sa passenger seat ng van. Oo guys, let's go. Yaya naman ni Ren sa akin. Sakay na. Ani Rev nang buksan ang backseat ng van. I'm excited! Matinis na sabi ni Athena, kaibigan ni Patricia. Tapos yung suot niya, grabe. Sobrang ikli. Unti na lang kita ng lahat. Kumapit siya sa braso ni Rev. Let's go? Napatingin ako sa tumabi sa akin. It's Rafael.
Kaming dalawa na lang naririto sa labas eh. Yes, I answered and smiled to him. Papasok na ako sa loob na si Patricia ang tumambad sa akin. Inirapan niya ako at nakayuko lang ako at tumiretso sa tabi ni Rafael. So ganito ang posisyon namin sa loob ng sasakyan. My driver? Yes. Meron bale 12 kami dito. So si Manong driver katabi niya si Rex. Sa next row si Cathy, Ren, Sheila, Red. Another row naman Athena, Rev, Alexa, Patricia, and the last is kaming dalawa ni Rafael. Ang cold ng atmosphere namin ni Rafael. Di niya ako pinapansin. Di ko rin naman siya kinakausap. Guys, ang tahimik ninyo. Pagbabasag ni Rev ng katahimikan. Hayaan mo na sila, honey. Ani Sheila timakap kay Red. May dala ba kayong Nutella? Biglang tanong ni Alexa. Wala. Bakit? May gusto ba kayong gawin kasama ko? Lumingon si Rex sa likod para tingnan si Alexa na nakakaasar. May nilalanggam na rito at may isa naman ubod ng dumi ang ulo. Asar na sabi ni Alexa. Psst! Inggit ka lang. Rev, yakapin mo nga yan? Utos ni Red at tumawa. Inakbayan niya si Sheila. Aray, ano ka ba naman, Rev? Napahawak si Red sa ulo niya at binatukan na ni Rev. Ayos ka lang, honey? Tanong ni Sheila at hinaplos ang ulo ni Red. Aw, ang sakit! Reklamo ni Red na mukhang OA na. Ikikiss na lang kita para mawala ang sakit, okay? Sabi ni Sheila at tumango. Hinalikan nga ni Sheila si Red ko saan siya binatukan ni Rev. Mga haliparot? Shut the fuck up. Rev irritatedly said. KJ mo talaga? Sabi ni Rex. Ram, dito ka na sa tabi ko, kasya pa naman. Sabi ni Patricia na nagpapakyut. Grabe naman, nandito ako, harap-harapan talaga. Sige na, please, para may sandalan ako. Nangangalay na ako eh. Hinila niya si Rafael sa kamay. Masikip dyan, tugon niya. Napayoko na lang ako. Umusog akong konti palapit sa bintana para umiwas sa kanila. Di ako tumitingin sa kanya. Bahala siya dyan. Vanessa, tatabihan ko lang si Ram ha? Paalam ni Patricia sa akin. Di pa nga ako sumasagot pero nakalipat na siya. Aba, magaling naman ang isang to. Nagpapaalam pa pag lumalandi. Kahit gusto kong tumanggi, wala na ako magagawa. Nakaupo na siya sa gitna namin ni Rafael. Okay. Ani ko at pilit na umiti sa kanila bago tumingin mo rin sa bintana. Nalaki ang mata nilang bumaling sa akin. Itsurang di makapaniwala dahil sa sinabi ko. Si baby may bakit mo piniyagan, Lok? I smiled at umiwas ng tingin sa kanila. Ba't ganito? Ba't nasasaktan ako? Ba't ako nag-iinggit? Magkatabi lang naman sila at nakasandal si Patricia sa balikat ni Rafael habang nagtatawanan at nagbubulungan sila. May nagsiselos. Napatingin ako kay Red na nakatingin din sa akin. Ako ba pinaparinggan ito? Tinignan ko siya ng, anong sinasabi mo, Lok? Masakit, di ba, Vanessa? Gumuso siya sa tabi ko. Dahilan para mapatingin ako sa dalawa at nakatingin din sila sa akin. I smiled at iniwas na ang tingin ko. Pinagsasabi mo dyan, Red? Nanahimik ang tao. Inosente kong tanong at inirapan ko siya. Deny pa. Ang iba naman kasi dyan masyadong maharot, landi. Biglang sigaw ni Alexa. Nako, umaandar na naman ang pagiging war freak nito. Bagay na may iwasan ko. Napalingon kami sa kanya. Ewan ko lang kung sinong tinutukoy niya. Si Rafael o si Red? Si Athena o si Patricia? Masyado kayong mainit, guys? Relax, sabi ni Rex at nangaasar pa nga talaga. Patricia, usog ka rito. Dinig kong sabi ni Rafael. Ha? Bakit? Sagot naman ni Patricia sa pakit na boses. Basta usog ka rito. Malambing na sabi ni Rafael. Di kayo na? Napairap ako sa hangin at itutulog ko na lamang to. Sara, di lang ako pumayag sa mama. Wait, paano, para kanino tong weekend na to? Sa pagkakaalam ko sa aming dalawa, pero bakit nasa iba siya? May nagawa ba akong mali? Baby, ayos ka lang? Ani Alexa tumingin sa akin ng seryoso. Bakit ba ako inaalala ninyo? Mukha ba akong duka dito sa gilid? I'm comfortable here, baby. Nanlaki ang mata ko na sumagot sa kanya si Red dahilan para magsiingayan sa loob ng van. May something ba sa inyo? Kunwari kilig ni Vanessa ang sambit ni Rex pero nanlilisik ang mga mata kay Red. Asus, something sa'yo dyan. And for your information, hindi ang pangit yan ang tinatanong ko. Ines na sabi ni Alexa. Sinong pangit? Ang gwapo ko naman para tawagin mong pangit. Di ba, honey? Sweet na sabi ni Red kay Sheila. Oo, ang gwapo mo. Cute ka pa. Sheila at pinisilito ni Red.
Ay! Tilian na rin, Rex, Rev at sila Athena. Pinakikinggan ko lang sila, hindi ako nakikisali kasi parang ang sama ng pakiramdam ko. Napangiti ako sa pinagagawa nila. When suddenly I felt his hand on my waist. I am shocked, that's why I immediately looked at my side. It's Rafael. Nasa tabi ko na siya. Wait, kailan pa ito napunta rito? At si Patricia nasa dulo na? Rafael? I called his name irritatedly. Inalis ko yung kamay ko sa waist niya at tiningnan niya ako. What's wrong? He whispered. For sure ako lang nakakarinig ng sobrang hinanon at husky. Nilapit niya ang mukha niya at inimiyas ako ng tingin sa kanya. Bitiwan mo nga ako? Reklamo ko na nakapagpatingin kay Patricia at inirapan niya na naman ako. Ang sama ng tingin niya sa akin, pati ba naman sa kanya? May nagawa akong mali? Napansin niya sigurong ines at malamig sa kanya kaya binitawan niya ako, tumarap ako sa bintana. Tiningnan ko yung mga daraanan namin. Ang ganda rin, nakaka-enjoy. Nag-vibrate ang phone ko kaya't kinuha ko. Nakatingin sa akin si Rafael. One new message from Rafael. God, magkatabi lang kami, may pa-text-text pang nalalaman? SMS from Rafael. Hey, talk to me, what's wrong? Pagkabasa ko ron, pinatay ko ang phone ko. Magtatanong ka pa? Wow lang ha? Baby, patabi ako ha? Maganda kasi mga nadadaanan natin. Mas malaking bintana dito. Ani ko. Totoo namang maganda nakikita ko sa labas pero gusto ko lang makalayo kay Rafael. Lumipat na ako sa tabi niya at iniwan ni Patricia. Tumanaw sa bintana like what I've been doing earlier. Siguro po matutulog muna kayo. Gigisingin ko na lang po kayo pag nakarating na kayo sa destinasyon natin. Sabi ni Kuya Driver. Buti pa nga po, bigla akong sabi. Nanlaki ang mata nilang nakatitig sa akin at gulat na gulat. Bakit lumipat ka? They said in unison. Nagkibit balikat lang ako. Sinundan ko ng tingin sila sa likod. Mas mabuti pala lumipat na ako dito sa unahan. Di ko na makikita ang kaswitan nila at kung paano sila naglalambingan. Matagal ang biyahe, napansin ko. Natahimik na sila, siguro tulog na. Matutulog na ako. Siguro bumalik na lang kaya ako. Total, out of place naman ako sa kanila. Di rin ako ganun sa asawa ko. Yes, I did not sweet to him instead. Maybe, that's why he's finding someone who can give what he needed. Nandito na tayo. Naramdaman kong may umuyog-yog sa balikat ko. Ano ba? Inaantok pa ako. Bored kong sagot at minulat ko ang mga mata ko. Inikot ko ang mata ko sa loob ng van. Nakita ko rin na kami lang ni Alex ang nandito, kasama si Kuya Driver. Napasarap ata tulog mo eh. Tara na, nandun na sila. Sabi niya, tinila ko papalabas. Si Rafael? Tanong ko sa kanya pero hindi siya sumagot. May tinignan siya kaya't napatingin din ako sa tinitingnan niya. Okay, ito ba yung date na sinasabi niya? Date with his ex-fiancé? Kuya, babalik ka na po ngayon? Tanong ko kay Manong Driver at sumilip sa kanya sa loob. Bakit mo natanong? Nakakunot noo si Alexa. Opo ma'am, babalikan ko na lang po kayo sa linggo. Sagot ni Kuya Driver at nakatingin din sa akin. Kuya, sasama na po ako sa ipabalik? I pouted while saying this. Wala na akong gana magdagat. Uuwi ka na? Malakas sa tanong ni Alexa sa akin dahilan para mapatingin sa amin si Rafael. Sinasadya niya eh. Sino babalik? Tanong ni Ren habang patakbong lumalapit sa amin ni Alexa. Ewan ko ba kung ba't nag-iba bigla ang isip nito? Malungkot na sabi ni Alexa at napakamot pa sa ulo niya. Kasi naman, mahal niya ang ganitong lakad, kaya ako makareact, grabe. At bakit, Vanessa? Kunot noong tanong ni Red sa akin. Nakalapit na pala sila sa amin, ba't bumalik pa ang mga to? Kasi masama pakiramdam ko. I think hindi ko ma-enjoy ang weekend ko rito. Uuwi na lang ako at marami pa akong gagawin eh. Gusto ko rin magpahinga. Napayo ko kung sabi dahil alam kong nakatingin si Rafael sa akin at ayoko makitang nakatingin siya sa akin. Hinaplos ko ulo ko para mas effective na masakit ang ulo ko. Na may masakit talaga ako? Sinong hindi? Mag-e-enjoy ka at saka diba ikaw nagaya sa amin? Lika na, maganda rito. Inom ka na lang gamot o kaya injection ni Ow! Fuck! Naputo lang sasabihin ni Rex at napalitan ng mura dahil binatukan siya ni Rafael. Napakamot siya sa ulo niya. Huwag yun na siyang pigilan kung gusto niyang umuwi. Umuwi siya. Masyado naman pa VIP. If you wanna go home, then go back. Inirapan ko pa si Patricia habang sinasabi niya sa akin. Napayo ko na lang ako. Ayoko ng away. Kung away lang naman ang aabutan ko dito. Uuwi na lang talaga ako.
Makakapagsalita ka ng babae ka. Alam ko naman invited ka rito. Okay na yung pa-VIP, wag lang yung pinagsisiksikan ng sarili. Pagtatanggol ni Alexa sa akin at tinuro niya pa si Patricia. Hinawakan ko siya sa kamay. Huwag mong patulan. Tara na nga. Sabay ko sa kanya at hinila ko na siya paalis doon. Sasama rin pala, pipilit pa yung daming arte. Dinig kong sabi ni Cathy. Hindi ako papilit, sadyang may iniiwasan lamang ako. And besides, this vacation is to enjoy. So i-enjoy ko na to kahit mag-isa. Well, kasama ko naman sina Alexa, so it's okay. Oo nga, kala mo naman kung sino. Ani at Tina, tingin ko, ganito talaga sila. Magsasama pa ang mga nananalita. Ma'am, sir, may naiwan pong isang maleta. Habol sa amin ni Manong Driver. Kanina ba yan? Ines na tanong ni Rafael. Himala, nagsasalita ang mokong na to. Sa'yo ata to, Ma'am Vanessa. Tinabot ni Manong Driver ang maleta sa akin. Oo nga pala. Wala yung bitbit na gamit. Siyempre akin to. Wait, paano ko nagkaroon nito? Salamat po. Naabala ko pa po kayo? Ani ko kay Manong Driver. Nauna na silang naglakad. At iniwan na ako at gumiti na lang sa akin si Manong at bumalik na. Tinignan ko silang naglalakad. Si Red buhat niya sa maleta sa Sheila. Si Rex yung kay Athena at Cathy. Si Rev yung sa kanya at kay Alexa. Si Rafael yung gamit nila ni Patricia. Pagpasok ko sa room, di ko maiwasan, di mapangha dahil sa dalakay ng buong silid na para nasa bahay lang naman ako. May king size bed. Ang may sofa sa kabilang corner with big flat screen TV. Dumiretso ako ng sofa at nilapag ko ang gamit ko sa tabihan nitong sofa. Dito na lang ako sa sofa. Malaki naman. Ito, kakasya naman ako rito. Pagkaupo ko nga sa sofa, naramdaman ko na lamang ang mainit kong luha sa pisngi ko. Wala naman talaga akong laban eh. I am just nothing to him. Sweet siya, pag humihingi ng sorry. Tapos, sasabihin niya pa, I'm the lucky one? Sa ganito ngang bagay, nararamdaman ko na wala siyang pakialam. At wala lang ako sa kanya. He forgot that I'm his wife. Then, fine. Forget me. I will never come at him anymore. Ewan ko nga lang kung bakit ba ito nakakaramdam ng sakit. Ang sakit sa puso. Para kong tinarak ng kutsilyo sa dibdib. Ang sakit.